Aminadong maraming pagsubok pero nagpapasalamat si Coach Tim sa pagkakataong pamunuan ng pambansang koponan na Gilas, Pilipinas. Umaasa umano siya na may magandang bagay na mangyayari sa hinaharap. Ibinunyag din niya ang kanyang pag-asang makasamang muli si Kai Sotto sa hanay ng pambansang koponan kasabay ang hangaring mapanatili ang buong grupo. At hindi na rin niya ikinaila ang pagkabilib sa ipinakitang bilis at galing ni Jamie Malonzo sa katatapos lamang na SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa inilabas na pahayag, inamin ni Coach Tim na isang magandang karanasan ang pangunahan ng Gilas, Pilipinas. Nagpapasalamat din umano siya na sa kabila ng maraming hamon, kinakaya nilang pangunahan ang pambansang koponan. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ng Fast Break sa fastbreak.com.ph. Lubos ako nagpapasalamat na nabigyan ako ng pagkakataong maging coach ng national team ang Gilas. Maganda naging paglalakbay May mga pagsubok at puno ng mga hamon. Pero sa kabuuan, isa itong napakagandang karanasan. Gusto ko lang pasalamatan ng Panginoon sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong panghawakan yon at ipagpatuloy. At umaasa ako na may magandang bagay pang naghihintay sa amin sa hinaharap. Karanasan, pagsubok at kung ano-ano pa, di ba? Yung siguro yung nagpapatibay ng pananalig ni Coach Tim sa ngayon para sa pambansang koponan. 2 taon na yung nakalilipas Nananatiling buo yung kanyang grupo, di ba? Pero siguro, doon tayo sa pag-asa niya na may magagandang bagay na naghihintay sa kanila sa hinaharap. Well, hindi maikakaila na may improvement ang Gilas Pilipinas sa kanyang pamamahala. Una, nakuha nila ang Asian Games sa kabila ng kulang sa practice. Pangalawa, may pinatunayan na sila yung Latvia, number 6 nung panahon na yon, di ba? Binakbakan nila sa sariling home court. Malaking achievement po yun. Tapos niyan, kinamada nila ang New Zealand dito sa Mall of Asia Arena. Malaking achievement din po yun, mga ka-playoffs. Sa kasamang palad, nabutata na sila matapos ang isang pananalasa. Kinamada naman sila ng Chinese Taipei. 2 beses po yun kaya hindi pwedeng sabihin na tsamba yun ng Chinese Taipei. Ginawa talaga yun, pinag-aralan sila doon. Kaya ang resulta, natalo sila pagkatalo sa Asia Cup qualifiers at mismong sa Asia Cup. Sa mga panahon na to mga ka-playoffs, wala ang main man ng grupo sa gitna. Wala ang isang Kai Sotto ng mga panahon na tinatalo sila, di ba? Samantalang andon ang kanyang presensya sa mga oras na nananalasa sila nung talunin nila ang Latvia at New Zealand. Ibig sabihin, napilay ang grupo dahilan para mawala sa sirkulasyon at banata ng ibang koponan. At dahil sa may balitang posibleng makabalik na si Kai Sotto sa grupo ngayong February para sa second window ng World Cup qualifiers, muling umiingay ang paniwala ng ilang observers mga playoff na may posibilidad na magtala ang Gilas ng magandang panalo sa mga mabibigat na kalaban. Sa tingin natin, hindi imposible, di ba? Unang-una, andyan si Junmar Fajardo, si Kentin Millora Brown, si AJ Edu. Makakatulong ni Kai Sotto sila sa gitna, di ba? Ito marahil ang dahilan bakit tila umuusal ng isang magandang pag-asa si Coach Tim sa paparating na pagsagupa ng kanyang grupo sa World Cup qualifiers. Second window po yan. So abangan natin dahil dito natin makikita kung ano ang magiging reaksyon ng kalabang bansa sa malalaking players ng Gilas Pilipinas. Hiling lang natin siguro is maging matulis ang grupo sa pagkamada sa labas kasi nga yun ang kulang sa kanilang hanay Wala tayong consistent shooters sa 3-point area. Sa pagpapatuloy ni Coach Tim, ipinaliwanag niya sa lahat na hindi siya ang tipo ng tao na nagtatakda ng hangarin. Pero ayon sa kanya, kung mabibigyan umano siya ng pagkakataong humiling, mas gugustuhin niyang manatili ang buong grupo ng Gilas at makabalik si Kai Sotto sa kanilang hanay. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ng Fast Break. Hindi ako ang taong nagtatakda ng mga layunin. Mas naniniwala kasi ako sa pagunlad kaysa sa pagtatakda ng goals. Kung may masasabi man akong goal, siguro yun ay ang mapanatiling buo ang Gilas team at umasa na makabalik si Kai Sotto para may magawa kami mga espesyal na bagay. Again, babalik tayo sa basic mga ka-playoffs. Yung pagpasok ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Marami na tayong sinabi tungkol dyan, marami na tayong nakita tungkol dyan. Kaya siguro iiwan na natin ang lahat sa kapalaran, di ba? Kapalaran kasi hindi natin alam kung makakapasok talaga ngayong February si Kai Sotto. At sakaling mangyari yan mga playoffs, positibo si Coach Tim na kakayanin nilang gumawa ng magandang kasaysayan sa kampanya ng Gilas para sa World Cup na gaganapin sa Qatar sa taong 2027. Isa yan sa wish niya, di ba? Ang makapasok si Kai Sotto. At ikalawa, ang manatiling buo yung grupo. So matagal na nating alam na wala siyang planong balasahin ng kanyang hanay sa kabila ng panawagan ng ilan nating mga kababayan na humugot ng ibang players katulad ng Chinese Taipei at New Zealand. Kaagad binalasan nilang kupunan nang hindi makapag-deliver ang ilang players, di ba? Para sa akin naman mga ka-playoffs, iba't iba ang style ng coaches Pwedeng nagpalit ng ibang players ang ibang bansa katulad ng New Zealand at Chinese Taipei, binalasan nila yan.
Pero yun yung estilo kasi nila eh. Sa panig naman ni Coach Tim Cone, may sinusunod silang programa sa hanay ng Gilas Pilipinas. Programa na posibleng maging magulo kung magpapalit sila ng ibang players. Parang laro lang yan eh. Mapuputol ang momentum ng koponan kung ititigil nila ang nakuha nilang rhythm habang nasa bakbakan, di ba? Katulad na nangyari sa Gilas sa SEA Games. Kung maalala nyo, yung laban ng Indonesia at Gilas, nanalasa ang Gilas. Pero dahil ginamit nila ang oras ng mga sandaling papatapos na yung laban, nawala sila sa focus. Dahil nawala na sila sa focus, sinamantala na yun ng Indonesia, di ba? In short, muntik na silang talunin ng Indonesia. Yun yung sinasabi ni Coach Tim. Kung buo ang team, kung andun yung rhythm at may chemistry ang lahat, hindi papalit-palit ng players, mas may chance na maitakas ang isang panalo. Bukod sa pasasalamat na naibigay para pamunuan ng Gilas, kasabay ang hangarin na makapasok muli si Kai Sotto sa pambansang koponan. Tinalakay din ni Coach Tim ang ipinakita ni Jamie Malonzo sa SEA Games. Ayon sa kanya, may rason bakit pasok pa rin sa hanay ang dating player ng Barangay Ginebra. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Napakahusay ni Jamie. May dahilan kung bakit nasa Gilas A team na siya ngayon. Yan ang tawag namin. Tinatawag naming A, B at C ang mga kuponan. At may malinaw na dahilan kung bakit kabilang siya sa grupong yan. Medyo na-discarril siya ng mga injury pero bahagi pa rin talaga siya ng pool. Alam kong gusto niyang gamitin ng Guam window bilang pagkakataon para maipakita ang kanyang laro. Pero hindi yun nag-workout para sa kanya at pagkatapos dumating ang SEA Games. Gayunpaman, napakaganda na ipinakita niyang laro sa aming mga ensayo sa paghahanda laban sa Guam. Lahat naman tayo agree na maganda yung pinakita ni Jamie Malonzo sa SEA Games eh. Walang duda yan. Kaya kahit si Coach Tim Cone, proud na proud din siya dito. At inamin niya, nakasama pa rin talaga si Jamie Malonzo sa pool ng Gilas Pilipinas. Kung maalala natin, hindi na siya nakasama sa hanay ng Gilas sa unang window ng qualifiers versus Guam. At ayon kay Coach Tim, maganda yung pinakita niya sa practice. Ang problema, hindi na siya nakabilang ulit. Ngayon ang tanong, dahil nagpakita ng bangis si Jamie sa SEA Games at ganito ang mga pahayag ni Coach Tim tungkol sa kanya, may posibilidad ba na makasama siyang muli sa hanay na sasabak sa World Cup qualifiers versus Australia at New Zealand? Mahirap mag-speculate mga ka-playoffs dahil intact ang team sa kasalukuyan maliban sa pagpasok ni Kai Sotto. Pero sa tingin natin, hindi imposible na muli siyang makabilang sa hanay. Kaya lang ang tanong, sino ang aalisin ni Coach Tim sa kasalukuyan niyang hanay kung paniwala siya na dapat ay buo ang kanyang grupo? Mahirap, di ba? Hindi magiging madali kay Coach Tim ang lahat kung ipapasok niya si Jamie. Pero katulad na sinabi natin, walang imposible. Pero syempre, iwan na natin sa kanila yan mga playoffs. Trust the process, sabi nga nila. Kung sino ang makabilang sa hanay, suportahan na lang natin silang lahat. So guys, maraming salamat.